Hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Ito nga ang isiniwalat ni Senadora Amy Marcos sa naging maikling press conference niya ngayong umaga. Ayon kay Marcos, kung hindi titigil ang mga ito sa pamumulitika, handa naman din siya makipag-asaran sa mga ito. Tapos may issue pa na yung bagong OIC Ombudsman Vargas, ang asawa daw, kaklase daw ni Secretary Boying sa UP Law. Therefore, there's extremely heavy pressure to dismiss the case against Boying. At eto nga, na itong kaso ay madidismiss ngayong linggo. Bakit i-dismiss yan? Yan ang tanong ko. At ang balita, immediately executory ang ilalabas. It's also alleged that even though the time for filing of the motion for reconsideration has not lapsed, the OIC will nonetheless issue an ombudsman clearance para tuloy-tuloy ang pag-appoint kay Boying. Samantala, nag-iwan din ng payo ang Senadora kay Deputy OIC Ombudsman Vargas. Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Wala lang. Naloloka na ako. Maalala, una nang sinabi ng Senadora na nagkaroon umano ng pagsuhol ng malaking halaga kay Vargas para nga ibasura nito ang kanyang inihaing kaso laban kina Justice Secretary Crispin Remulla, dating PNP Chief Romel Marbil at General Nicolas Torre III at maging kay Special Envoy Marcos Lacaninaw kaugnay nga sa paglipan naman ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.